Ah, so ito ang sabi ng PCO. Pasok. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Ako, medyo si Eden talaga pag nagtanong. Ikaw, Eden, kaya ka pinatatanggal eh. Yang bibig mo, dapat tahiin yan eh. Masyado ka eh. So tinanong siya tungkol kay Tantoco. Ulitin natin, tingnan nyo reaction. Tantocos death? Yes po. Tantocos death? Parang baliwala lang sa kanila, hindi ba? Tantocos death? Oh, hindi ba? Parang baliwala lang. Ano ang tanong ni Ate Claire? Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Oh, di ba? Pag-i-involve kay First Lady sa Tantocos death. Pag-i-involve kay First Lady. Ang pinag-uusapan dito si First Lady. Si First Lady po ah. Oo, pero kasi yung namatay is a private person. Ata. Pero yung asawa niya, hindi naman private person dahil nagtatrabaho sa gobyerno. May empleyado nila, baka kasama lang to, baka sumabit lang. Pero, ang tinatanong dito ni Eden is yung First Lady. Ano po ang masasabi ninyo sa pagko-connect kay First Lady dito sa pagkamatay ni Tantoco? Yun ang tanong. Tingnan nyo kung anong sagot. Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Tantocos death? Yes po. That's a private matter. Wala nang buhok, wala pang utak eh. Hindi naman tinatanong yung buhay, life story ni Tantoco. Hindi naman yun ang tinatanong. Ang tinatanong is yung connection ni First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Si First Lady po ay hindi po yan private person katulad ni Tantoco. So yung buhay ni Tantoco, okay, private yan. Pero ang buhay ni Lisa Marcos simula nung 2022, hindi na po pribado yan. Oo, hindi na po pribado yan. Dahil ang First Lady, meron pong ganap yan kahit papaano sa ating lipunan. At tinatanong nga, ano masasabi mo sa pagkukonekta kay First Lady? You cannot even deny it. Anong klase kang spokesperson? Ang dapat mong ginawa dyan is to deny it. Ay, hindi totoo yan. Hindi totoo yung mga ganyang balita. O kasi the report, yung mga kumakalat na report na yan is yet to be verified. Hindi pa naman namin nakikita yan. So wala pa kaming sagot dyan. Pero hindi sa ngayon wala para sa amin. Panibagong lang nila yan, ginagamit lang nila para sirain ang mga Marcos, ang babait ng mga yan. Alam nyo naman na gustong pabagsakin ng mga Marcos, hindi ba? Kaya sinisiraan ng mga Marcos. So another part na naman ito ng paninira sa kanila, kaya idinidikit siya dito. Well, mind you, nakausap ko na po ang First Lady. Hindi po siya sangkot dito at wala po siyang wala pong report, wala pong demanda sa Amerika man o dito na nagsasangkot sa kanya sa pagkamatay ng tao na yan. So, pinabubulaan ko po. Ganun lang naman kasimple, di ba? Di ba? Sabi ko kasi, kung ako magiging spokesperson, mas magaling pa ako dyan eh. Ganun lang sagot. Pero ito ang sagot niya, Tantoco. It's a private matter. I cannot comment on that. I cannot comment on that. So, ibig sabihin, hindi nila dinideny. They are not even denying it. They are not even saying anything na makakapag-alis sa isip ng mga tao ng agam-agam. Basta, dead silent sila patungkol dito. Pag ito tinanong, no comment, wala ka munang press con ngayon, Repolyo girl. Oo, yung babaeng pinaglihis sa Korean lettuce na si Castro, wag ka muna kasi wala ka pa namang utak. O wag ka muna magsalita. Less talk, less mistake. Ganun yung ginagamit nila ngayon. Well, mind you, meron pa kayong 3 taon sa posisyon. At yung 3 taon na yan, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na matagal po yan. Hanggat hindi po sinasagot ito ni Madam First Lady, mag-a-assume ang mga tao na talagang sangkot siya dito, di ba? Di ba ganyan na sinasabi ninyo kay Inday Sara? O bakit hindi niya masagot yung mga impeachment? Hindi niya masagot kung saan niya dinala yung pera ng taong bayan? O bakit ito hindi masagot ng First Lady?
Bakit ito hindi masagot ng presidente? Anong pag tinanong niyo sa presidente to, ano naman sasabihin ng presidente? I will not even dignify. I will not answer your question. Tinanong niyo nga siya kung bumabatak siya, anong sagot niya? I will not answer that. I will not even dignify those questions with my answer, blah blah blah. Baka ganyan din ang gawin nila. Kasi nasanay sila na dinidedman na lang nila tapos nakakalimutan ninyo. O tatanga-tanga pa naman kayo, madali kayo makalimot kasi pag may bagong issue, chismis, putya yan, buhay na buhay yung mga dugo nyo. Yung mga nangyayari, nakakalimutan nyo. Sa dami na nangyari kay Bongbong Marcos, ngayon wala na nga kayong maalala tungkol sa mga pinagagawa nila. Pero itong issue na to, ito yung bagay na talagang sa tingin ko, makakapagpabagsak na talaga sa kanila. Ito na yung issue na talagang masasabi natin na turning point na talaga. Ito na yung issue na talagang even I think the military people and the police uniformed personnel feeling ko should a request for yung kanilang commander-in-chief to undergo yung hair follicle test. Kailangan accountability na ito. Kailangan na nating i-require sa kanila ang pagpapadrug testing ng mga ito. Kasi sila ang humahawak ng bayan natin. Sila ang humahawak ng manibela. Sila ang humahawak ng pera kung saan dadalhin. Diyos ko po, kaya naman pala laki-laki ng inuutang. Kaya naman pala laki ng inuutang, wala namang proyekto. Kaya naman pala puro concert. Baka naman pagka-concert, pagkatapos ng concert, may after party pa. Diyos ko po, ganito nangyayari. So hindi daw po ito matter na sasagutin ng spokesperson ng Malacanang dahil pribado daw ito. Paano naging pribado? Naghiwalay na ba si Bongbong at saka yung niya? Naghiwalay na ba si Bongbong at saka ito si Lisa? Bakit sinasabi yung pribado? Hindi naman pribado si Lisa Si Lisa bagamat asawa lang siya, meron siyang ginagampanan sa bayan at siya ay first lady. Dahil asawa siya ng presidente, dapat sagutin niya lahat ng mga katanungan ng mamamayang Pilipino. Saan ba nila dinala ang pera at pangalawa, saan ba sila kumukuha? Saan ba sila kumuha? Yan ba ay dinala nila doon? Yung hinit-hit nila o yan ba ay galing na mismo doon? O yan yung mga kailangan. Siya ba ay sangkot? Siya ba ay kasama doon? Humit-hit din ba siya? Oo, hindi ba? Alam niya ba na namatay? Bakit siya umuwi na parang hindi man lang siya nagpaliwanag sa taong bayan? May masamang nangyari sa aking trip. Di ba sinasabi ni Claire Castro na kapag official business, dapat nagre-report? Bakit hindi ni-report ito na may kasamahan pala silang namatay doon, Claire Castro? Hindi naman ito personal na biyahe. Ito naman ay business trip dahil Manila Film Festival 'Di ba?